Sir Ron, Sir Roland, mula po sa Manila Police District, sa kalmado sa pagpaalang na gabi po sa inyo. Apo. Bagamat sobrang delay, nairaos din po, sir, ano? At yan ay sigurado ang pamunuan ng Quiapo Church at maging ang Manila Police District ay ngayon pa lang ay nag-iisip na, no, para sa mga plano sa mga susunod na translasyon, sir. So, ang tanong ko lang, sir, ano yung pinaka nakikita nyo talagang challenges since day one dito sa Translasyon 2026? Pero nakita naman natin yung pag-umpisa ng ating translasyon ay naging maayos. At nagkaroon lang tayo ng pagkaantala nung sumalubong yung ating mga deboto dito na yan sa may harapan ng Finance Road. Okay. At yun nga, nagkatunan tayo ng sabi nga natin pagkaantala ng daloy kasi may mga sumasampa doon sa ating andas. Pinanuwagan na rin naman ang timbahan yan at ang ating pamunuan. Pero sabi ko nga, pag mga ganito, yung ating mga deboto, talagang nakita natin yung kanilang sinsis, yung kanilang makahawak, makaakyat, ay talagang sabi nga, very challenging talaga sa part ng security forces. Oh. Sir, dito sa bahagi ng Arlegui, dito talaga nagtagal, sir, eh. Ano yung dahilan kung bakit inabot ng 9 na oras dyan sa lugar niya? Ilang metro lang naman ang haba niyan, sir. Ano yung sa inyong... Yung sa may Arlegui, tama kayo, doon talaga medyo tumagal. Nakita natin yung andas natin. Sa tingin natin, umabot ang kurang 5 oras yan eh. Gusto mo lang 5 oras yan. Kasi meron tayong 12 segment dyan sa road. Magsimula ito dyan sa Quirino Grandstand hanggang dumating tayo sa simbahan ng Quiapo. At yung Arlegui na yan, doon nga, isa sa pinaka-tumagal natin na lugar. At very challenging din yung lugar kasi marami tayong lugar na binabantayan dyan. Siyempre yung mga critical dyan, yung masisikip na kalsada, at siyempre yung mga tulay, footbridge, yan ang mga challenges sa atin. Pero sabi ko nga, ganun pa man, mahaba man yung oras natin ngayon, ang masasabi natin dito ay naitawid natin itong Translasyon 2026 ng maayos at banal. Sir, yung tali naputol, sir, anong dahilan nun, sir? Kasi nakikita ko yung tali na kapal-kapal yung ginagamit sa barko yan, eh. Anong naging dahilan? Ba't naputol yun? Sa sobrang lakas ba ng mga tao? Tama ka doon, sir. Sabi nga natin na yun din yung mga tinitingnan natin na, na mga bagay na nakita natin talaga. Kung paano yung persa ng mga deboto, paano nila mapuputol yung ganong kalaking tali. Pero sabi nga natin, sa atin dito, naitawid natin ang maayos itong translasyon natin. Ganun pa man, may nalulungkot nga lang tayo dahil meron tayong 3 kababayan dito ang napaulat natin na casualties. At siyempre nakikiramay tayo sa pamilya. At yung pamunuan ng Manila Police District at saka yung ating security forces natin, mahigit sa 15,000 ito sa road na mga PNP personnel natin na ginamit natin dyan. At hindi pa kasama yung ibang ahensya ng gobyerno na tumulong sa atin. Alam natin, talagang sabi nga natin, kung yung mga deboto nakayapak, yung ating mga pulis talagang naandun at nagbabantay at kasama doon sa ating pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating kapitán. Kasi nagpatupad din tayo po ng Ligor Ban, Major Philippines, no. Meron din tayo nagpatupad din tayo ng firearms ban, yung pagbabawal sa baril. Meron bang lumabag doon sa Liquor Ban? Meron bang lumabag doon sa firearms ban na pinatupad ng Manila Police District dito sa panahon ng translasyon simula noong day 1? Sa ngayon, wala pa tayong nakukuha ng impormasyon doon sa mga may nahuli tayo dito sa paglabag sa gun ban. Ang meron lang tayo, isang deboto nating inaresto dyan sa may Villalobos sa tabi ng simbahan ng Quiapo. Dahil doon sa warrant of arrest niya. Merong warrant of arrest ng isang deboto na ito. At nung nakakuha tayo ng informasyon na naandun siya, yung presensya niya, walang kinain na pagkakataon itong mga taga Santa Cruz Police Station natin, yung kwepo ng Warrant and Intelligence Section. Inaresto itong isang individual na ito na may kasong theft
nilabas yung kanyang warrant of arrest ng MTC Branch 11 noong nakaraang taon. Ayun. Yun naman ang maganda doon. Lumutang siya nitong translasyon. Akala niya, ang akala niya ay wala siyang Mapatawad warrant. siya, At oo. yun, natsempuhan siya ng ating mga polis. Ayun. Di ba? Tama kayo dyan, Sir Roland. Sabi nga natin kahit malakihan tayong mga ganitong event, nakita naman natin, nakafocus tayo dito sa ating ginaganap na transaksyon. Pero hindi natin pinababayaan yung ating iba pa nating mga anti-criminality campaign. Tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ng mga pulis natin. At ito nga, pagpapatunay na kahit sa mga ganitong pagkakataon, nanguhuli tayo ng mga nagtatago sa batas. Sir, linawin ko lang, sir, ilan po yung casualty dito sa translasyon ngayong taon na ito? Yung ating casualty dito, Sir Rod, meron tayong tatlo. Isa nga dito yung taga Binondo na 30 years old. Ito naman yung karoon ng trauma, yung bumagsak siya tapos nagulungan ng andas natin. At meron dyan, dalawa dito ay yung inatake sa puso. Yun yung mga nakuha nating informasyon. Ayun. Sir, tapos nitong translasyon, meron pa tayong isang Pista ng Santo Niño. festival na binabantayan, yung kapistahan po ng Santo Niño. Diyan din po sa inyo, sa inyong area of responsibility. Ano po yung mga paghahanda na rin naman po ulit ng Manila Police District para po dito sa religious festival na to? Yes, sa Roland, palagi ko nababanggit ko sa inyo, walang markadong pula ang kalendaryo ng mga polis Maynila. Hindi lamang itong pista ng Tondo, meron pa tayong pista ng Pandangan. Marami pa tayong mga activities na nakasusog ngayon. At palagi nating, sabi nga natin, i-assure sa ating mga kababayan, particular dito sa lungsod na Maynila, na palaging nakaangat yung antas ng ating pagbabantay para sa biglang kaayusan at katatagan ng ating lungsod. Sir, baka may mensahe ka sa pangalan po ng ating District Director, si Sir Arnold, at syempre sa buong pamunuan po ng Manila Police District. Nasa iyo po yung pagkakataon. Yes, Sir Rod. Una yung pagpapasalamat ang pamunuan po ng Manila Police District sa ilalim po ng aming punong taga-timon ng aming District Director, Brigadier General Aaron Evangelista. But doon sa mga kasamahan natin na nagsumulong sa atin para maitawid natin ang Nazareno 2026 ng banal at ng maayos. Yung other security forces natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na taon-taon tumutulong sa atin. Alam natin na napakahaba ng ating sakripisyo dito. Yung oras natin, mahaba yung nilatag nating seguridad. Patagal natin pinagandaan to. Ganun pa man, naitawid natin ito ng maayos. Kaya mula sa pamunuan po ng Manila Police District, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga tumulong sa atin. Sa hanay po ng ating kapulisan sa Philippine National Police po, sa ating pong Chief PNP, sa ating Regional Director, maraming salamat po. At sa iba pa pong mga ahensya ng gobyerno na tumulong po sa atin para maitawid po natin itong malakihang event na ito. Maraming salamat Thank you, sa sir. oras ninyo at syempre sa dedikasyon sa trabaho. Police Major Philip Ines, spokesperson Manila Police District, at syempre sa buong pamunuan po ng MPD. Congratulations po sa inyo sa napakahusay at napakamatagumpay pong security coverage po sa Nazareno 2026. God bless po sa inyo. Yes, Sir Rod, maraming salamat. Maraming salamat sa kanal ng gabi po. Alright.